Gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Puri po ating Panginoong Diyos. Amen. Okay lang ba, Der, ang sound? Okay naman din. Malinaw naman. Okay. Ang atin po ngayong babasahin mga kapatid sa aklat po ng Joshua, chapter 1, verse 8. Joshua, chapter 1, verse 8. Sabi po dito, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Sandali po tayo manalangin mga kapatid. Amang banal, marami pong salamat o Diyos sa pribilehyo po ito na inyo pong ginawad sa inyong abang lingkod. At amin pong dinadalangin po sa inyo Panginoon na nawa kami po inyong pangunahan sa aming pag-aralan. At ang mga salita niyo po Diyos ang siyang patuloy nawa na manguna sa amin at mangusap sa amin o Diyos sa pamagitan po ng inyong kapangyarihan. Kami po nawa ay inyo pong pagkaluban ng pagkaunawa o Lord God. At ganyan po o Diyos, nawa ay turuan niyo po nawa o Diyos ang inyong abang lingkod Panginoon na ikaw po ang siyang maitaas, maluhati po Lord God sa amin pong kalagitnaan. Salamat po Ama sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating pag-aaral po ngayon mga kapatid, prosperity and success are found in the book of the law of God. Prosperity and success are found in the book of the law of God. Ang kasaganaan at tagumpay ay matatagpuan sa aklat ng kautusan ng Diyos. Alam po natin na ito po ang ating binasa kanila, Joshua chapter 1. Kung inyo po nabasa mga kapatid, ito po ay si Joshua, isa pong successor po ito ni Moises during the time na kung saan po ay siya po ang inutusan ng Panginoon kasama po ang kanyang mga kasamahang Israelita during the time upang kanila po marating yaong promised land na ipinangako po ng ating Diyos sa mga Israelita during the time. Kaya po ay ito po sinabi ng ating Panginoong Diyos noong tinawag po niya si Joshua upang humalili po kay Moises. Kaya ang sabi po dito, malinaw po na this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. A successful believer is not measured by riches, fame, or worldly achievements, but by a life that honors God and walks faithfully in His Word. True success is in the Christian life is living in fellowship with God, trusting His grace and obeying His teachings. Kaya po dito makita ho natin na kung saan po ay sinabi po ng ating Panginoon kay Joshua na kung saan ay napakahalaga na sundin po ni Joshua ang utos po ng ating Panginoon. Ganun din po sa atin, bilang anak po ng Diyos, kailangan din natin
dapat sundin yung mga utos po, no, ng ating Panginoong Diyos na buhay. Nang sabi po niya kay Joshua ay yung aklat ng kautusan ay huwag mahiwalay, no, sa kanyang bibig. No, ganoon din po sa atin. Dapat ang salita ng Diyos lagi po 'yan sa bibig po natin, no, at atin pong dapat pagbulay-bulayan 'yan araw at gabi. Ibig sabihin, no, binabasa ang salita po ng Diyos, sinasabi ang mga salita po ng Diyos, pinapakinggan ang mga salita po ng Diyos, at malinaw po ang pangako po ng Panginoon. Nang sabi po ni Lord, kung magkagayoy yung pagiginawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy ay magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kaya dito po makita ho natin na hindi ho nasusukat sa isang mananampalataya ang kayamanan o anumang kasikatan, no, o anumang mga makasalibutang tagumpay sa buhay. Okay? Ngunit ito po ay makita sa buhay na kung saan ay itinataas ang ating Panginoon at lumalakad siya na may katapatan sa salita po ng Diyos, at ang tunay na tagumpay sa buhay ng isang Kristiyano ay ang kanyang fellowship, ang kanyang pakikisama sa ating Panginoon, at ang kanyang pagtiwala sa biyaya po ng Diyos, at ang kanyang pagsunod sa mga utos o sa mga katuruan ng ating Panginoong Diyos na buhay. There are some important things that I would like to share with you. No, meron mga ibang importanteng bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid. No, number one, okay, ito po ay utos ng ating Panginoon sa buhay po natin, hindi lamang kay Joshua, maging sa buhay po natin bilang mananampalataya. Number one, seek God first. Ito po ay utos po ng ating Panginoon. No? Ito po ang prinsipyo po ng Diyos. Ito po ang pattern ng Diyos sa bawat mananampalataya. No? Pag sinabi pong seek God first, dito po makita ko natin sa Matthew chapter 6 verse 33, na kung saan po ay ito ang talatang ito ay bagas ano ay talaga hong gamit na gamit ito para sa atin, sapagkat ito po ang prinsipyo ng ating Panginoon. Sabi po dito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So makita ho natin dito mga kapatid na unahin ang Diyos dapat sa buhay, no? Unahin natin ang Diyos, hanapin muna natin ang Diyos, unahin ang Diyos sa buhay po natin, kalooban natin at mga desisyon natin sa buhay. Okay? Ang mananampalataya ay dapat magtiwala, sumunod at maghanap ng kalooban ng Diyos higit sa mga bagay ng sanlibutan. Kapag ang Diyos ang unang inuuna, tiyak na may gabay, kapayapaan, at pagpapala sa buhay. Kaya ang sabi po ni Lord sa unang saklong, but seek ye first the kingdom of God. Okay? Ito pong kingdom of God, which is the church in the ministry. No? Yung kingdom of God is the extension of kingdom of heaven, which is the church. No? Sa loob po ng church, meron pong ministry. Merong gawain po yung ating Panginoon na dapat po nating sundin, no? Sa atin pong paglilingkod na ito, mga kapatid. Katulad po, kung inyo pong naalala, remember the house of Stephanas? No? Malinaw po doon sa sinasabi po dito ni Pablo. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 16 verse 15, mga kapatid. Sabi po dito, I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints.
no? Napakaganda ng sinabi po ni Pablo doon po sa pamilya o sa sambahayan ni Estepanas, mga kapatid, na kung saan they have addicted themselves to the ministry of the saints. No, itinalaga nila, no? Pag sinabing addicted, itinalaga nila kanilang pinagamit ang kanilang mga buhay sa ministry, sa gawain po ng ating Panginoon. So, ganon din po tayo, mga kapatid, no? Dapat tayo din ay magpagamit sa gawain po ng ating Diyos na buhay. Kaya ang sabi po ni Lord, hanapin at unahin natin, of course, ang alin? Ang mga gawain ng Diyos. Ano po ba mga gawain po ng Diyos? Katulad ng Sunday worship. Dapat nandun tayo lagi, mga kapatid, no? Sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Unahin dapat natin si Lord sa buhay po natin. Bago yung mga bagay na gagawin po natin, dapat unahin po natin ang ating Panginoon. Binigyan tayo ng 7 araw ni Lord, ang 6 na araw para sa negosyo, hanap buhay, lahat gagawin natin. Subalit, ang isang araw iyon ay dapat ilaan po natin para sa ating Panginoon. Hindi lamang Sunday worship, maging po yung ating fellowship, no? Mahalaga po yan na tayo ay sama-sama upang magpalakasan, no, sa isa't isa ng mga salita ng ating Panginoon. And then of course, katulad po nito ng ating prayer meeting, no, dapat wag nating kaligtaan, dapat nandyan tayo lagi sapagkat dito po tayo hinuhubog ng ating Panginoon. Dito po tayo pinalalago ng ating Panginoon. And of course, sa mga home Bible study, dapat nandun din po tayo, mga kapatid, no? Huwag tayong mawala, huwag tayong mag-absent sapagkat sa Lord po ay meron pong tinatawag na attendance, mga minamahal, no? Attendance. Bakit po? Ano sabi po dito, mga kapatid? Sa aklat po ng Romans chapter 12 verse 1, no? Romans chapter 12 verse 1, sabi po dito ni Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. That ye present your bodies a living sacrifice. So, ibig sabihin, meron pong attendance, i-present natin ang ating mga katawan na buhay, no? Hindi ho patay, no? Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, hindi po acceptable sa Lord kapag wala ka sa gawain po ng ating Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid. No, acceptable po yan kay Lord kapag ihandog mo ang iyong sarili, ibig sabihin ay nandun ka, no? Iharap natin ang ating mga sarili, ang ating mga katawan, no? Na isang haing buhay sa ating Panginoon. Kaya ho, ang mga gawain po ng Diyos, ito po yung tinatawag na ministry ng Panginoon doon po sa kanyang kingdom, which is the church, no? Yung church po ng Panginoon, nandoon po yung ministry ng ating Panginoon na dapat ay nandoon po tayo lagi, mga kapatid. Kaya ho, napaka-importante po yan. Huwag nating kaligtaan. Tuloy-tuloy po tayo. Yun po ang utos ng ating Panginoon. But seek ye first the kingdom of God. Next, ano pa? And this righteousness. No? And this righteousness. God's righteousness will prevail. Not our own righteousness. No? Ang katwiran po ng Diyos ang siyang masusunod. Hindi yung ating katwiran. No, mga kapatid, ang katwiran po ng Diyos, malinaw po yan. Kaya nga po, ang sabi po dito sa Romans chapter 10, basahin po natin, mga kapatid, Romans chapter 10, verse 3 up to verse 4. Sabi po dito, for they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. So meron palang mga tao o mga di umanong naglilingkod sa Diyos
na mga taong ito na walang alam o ignorante sa katwiran ng ating Panginoon, no? Kaya dapat huwag tayong maging ignorante sa katwiran po ng Diyos. Kaya mahalaga na unahin po natin yung ating Panginoon. At ang sabi pa po dito, ang kanilang ugali ay kanilang talagang makitan na maitayo ang sariling kanilang katwiran. At hindi sila napapasako sa katwiran ng Diyos. No, nawa, huwag mangyari po sa atin. Dapat tayo po ay laging magpasakop sa katwiran po ng ating Panginoon. Hindi po sa katwiran ng tao, kundi sa katwiran po ng ating Diyos na buhay. Sapagkat ang sabi po niya dito sa verse 4, "For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth." So malinaw po, no? Na kung saan po ay si Kristo po ang katapusan o ang kinauwian ng kautusan, no? Sa ikatutuwid, no? At sa bawat sumasampalataya sa ating Panginoon. So, ang katwiran po ng Diyos ang mahalaga, no? Sa bawat mananampalataya ng ating Panginoon. Hindi ang katwiran ng sinuman sa atin pong paglilingkod po sa ating Diyos. So ano po yung pangako ni Lord? Na bagamat meron po siyang kondisyon, unang kondisyon niya, "But seek ye first the kingdom of God." Pangalawa, "and His righteousness." Ano pong pangako ni Lord? "And all these things shall be added unto you." So malinaw po na ang katwiran po ng Diyos o ang mga bagay na kailangan natin ay idaragdag lamang po sa atin ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang biyaya po ng Diyos ay sapat sa buhay po natin. Siya po ang may-ari ng lahat ng mga bagay sa mundo ito, kaya wag nating ismulin ang ating Panginoon. Amen po? Wag nating bigyan ng kabigatan na hindi maganda yung ating Diyos, sapagkat ang gusto po ng ating Panginoon na tayo po bilang mananampalataya ay lumago at makamtan yung kasaganaan at tagumpay po sa ating buhay, mga kapatid. Hindi lamang kasaganaan ng mga bagay na material, hindi lamang kasaganaan ng pinansyal na pangailangan, higit sa lahat, kasaganaan po ng ating buhay espiritual sa harapan po ng ating Panginoon. So, malinaw po na hanapin at unahin ang mga gawain po ng ating Diyos. Next, Deuteronomy chapter 4 verse 29, sinabi ni Moises sa mga Israelita, mga kapatid, sabi po dito, "But if from thence that shall seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul." Ngunit mula roon ay iyong hanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buong mong puso at ng buong mong kaluluwa. Kaya dito, ang atin pong paghanap o ang ating pag-una sa gawain po ng ating Panginoon, dapat po ay buong puso at buong kaluluwa. Ibig sabihin po, 100% buong buo. Hindi yung partial, no? Hindi kalahati. Hindi yung at saka na si Lord, unahin ko muna to. Hindi ho ganon, mga kapatid. Pero tingnan niyo po, mga minamahal, kung ating daw hanapin ang Diyos, sabi po ni Moises during the time sa mga Israelita, kung hanapin daw nila ang Panginoong Diyos, ay masusumpungan, no? Ibig sabihin, ipagkaloob ng ating Panginoon ang kanyang mga katwiran, ang kanyang mga kalooban po sa buhay ng bawat isa. Kaya po ang paghanap po at ang pag-una sa ministry, sa gawain po ng Panginoon, dapat po ay buong puso. Ang paghahanap sa Panginoon ng buong puso at buong kaluluwa ay nangahulugang ng taos-pusong paglapit sa Diyos na may katapatan, no? Yun po ang pinaka-importante. Meron tayong katapatan, no? Sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Hindi pakitang tao lamang, no? Hindi pakunwari, no? At walang pagdududa. Ibig sabihin, inuuna ang Diyos
sa lahat ng bahagi ng buhay, isipan, damdamin, at kalooban. So, malinaw po dito sa sinasabi po ni Moises during the time na kung saan si Moises pinalakas din po niya ang puso, no? Ang damdamin, ang isipan, ang paniniwala ng mga Israelita during the time na dapat po sila ay dapat po nilang hanapin ng kanilang buong puso at ng buong nilang kaluluwa yung ating Panginoon. At ang sabi po ni Lord at sabi po ni Moises at iyong masusumpungan. So, tapat po ang Diyos, no, sa kanyang mga pangako. At talaga pag inuna natin ang Panginoon, ay masusumpungan natin sa buhay po natin ang mga pagpapala po ng ating Diyos. Even Job, tandaan po natin si Job, matindi po ang kanyang karanasan sa kanyang buhay. Sinabi ni Job sa kanyang mga kaibigan, ano hong katwiran ni Job? Ano yan pa si Job nanindigan, pinahawakan po niya ang mga aral po ng Diyos, hindi ho niya inalintana ang nangyayari sa kanya, bagkus inuna pa rin niya yung ating Diyos. Hinahanap pa rin niya ang katwiran ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Job chapter 5 verse 8, sabi po dito, I would seek unto God, and unto God would I commit my cause. Ngunit sa ganang akin ay hahanapin ko ang Diyos, at sa Diyos ay aking habilin ang aking usap. Kaya tingnan niyo po mga minamahal, matindi po yung naranasan ni Job. Subalit si Job, mga kapatid, hindi po siya tumitigil na hanapin, unahin ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya sa gitna ng kahirapan at pagsubok, maging sa buhay natin, ay dapat tayong lumapit at magtiwala sa Diyos. At ipinapakita na wala tayong kakayahan. Maging po si Job, nalutasin ang mga bagay na ito, unang mga bagay na kanyang naranasan. Kaya ang pinakamabuting gawin ay hanapin ang Panginoon at iharap sa Kanya ang ating mga hinaing at pangangailangan. Alam ko po, lahat tayo ay may hinaing po sa Lord. Lahat po tayo ay may pangangailangan sa ating Panginoon. Kaya ho, dapat tayo lumapit, dapat nating unahin, hanapin natin ang ating Diyos lagi, araw-araw sa buhay po natin. Dahil siya lamang ang tunay na makakatulong at makapagbigay sa atin ng kasagutan sa lahat ng atin pong mga pangangailangan. Hindi ho kaibigan, no, ang magbigay sa atin ng tulong, hindi ang sinuman, tandaan po natin, kundi ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Kaya utos mo ni Lord, seek God first. That is number 1. Number 2, stay in the Word of God. Manatili sa salita ng Diyos. Okay? Magpatuloy, manatili sa salita ng Diyos. Okay? Manatiling magbabasa, nakikinig, at nag-aaral ang salita ng Diyos. Sapagkat ito pong lahat ay mahalaga sa buhay po natin. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng gabay, karunungan, lakas, at paglago sa pananampalataya ng mananampalataya. Sa pamamagitan nito ay napapalapit ang puso sa Panginoon at napapatatag ang buhay spiritual. Kaya po, stay in the Word of God. Dapat nandyan lang tayo sa mga salita po ng Diyos. Huwag tayong umalis. Huwag tayong lumagpas sa boundary dapat ng ating Panginoon. No? Salita ng Diyos ang ating panghawakan. Salita ng Diyos ang ating paninindigan. Salita ng Diyos ang ating
isa pamumuhay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ito po ay sabi din po ng ating Panginoon sa kanyang mga lagad, John chapter 15 verse 7, ano sabi? If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ito po'y malinaw na meron uling kondisyon yung ating Panginoon. No, bago po siya magbigay ng kanya mga pangako, of course, una, meron pong mga kondisyon. Anong sabi ni Lord? If you abide in me, and my words abide in you. So malinaw po na tayo ay manatili dapat sa Diyos, hindi lamang po sa Diyos, kundi sa kanya mga salita. At tandaan po natin, ang Diyos at sa kanyang salita ay hindi pwede maghiwalay. No, magkasama po lagi yan, mga kapatid. Ang Diyos at ang kanya mga salita. Hindi po pwede maniwala ka lang sa Diyos at the same time hindi ka naniniwala sa salita po ng Diyos. No, hindi po mangyayari yan. Imposible po yan, mga kapatid. Kaya wag natin ipilit ang ating katwiran, sapagkat dapat po yung katwiran lamang ng ating Panginoon. Ano pong pangako ni Lord? Ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Tingnan niyo po, mga kapatid, no? Lahat tayo merong kahilingan sa Lord. Lahat tayo ay merong gusto sa buhay. Ano pangako ni Lord? Sabi ni Lord, at gagawin sa inyo. Tingnan niyo po, gagawin po ni Lord, no? Pagpalain po tayo ng Diyos, basta unahin lamang natin siya at ang kanya mga salita. Ang tunay na buhay ng isang mananampalataya ay nakasalalay sa pakikipag-ugnayan kay Kristo at sa kanyang salita. Dapat nakaugnay ang isang mananampalataya sa ating Panginoon at sa kanya mga salita. Napaka-importante po yun, mga kapatid, na konektado tayo sa Lord. No? Tandaan po natin ang isang tubo na tubig, kapag kaputol po yan, hindi konektado sa main line na may tubig, imposible na dadaluyan siya ng tubig. Ganon din sa paglilingkod natin, mga kapatid. Kailangan tayo makonect sa Panginoon para padaluyan tayo ni Lord ng kanya mga biyaya sa buhay po natin. No? Kapag ang isang tao ay nanatili kay Jesus, ibig sabihin ay patuloy na nagtitiwala, sumusunod sa kanyang mga aral, ang kanyang mga salita ay nananatili sa puso at isipan. So napakahalaga po, mga kapatid, na manatili tayo sa Lord, sa ating Panginoon at sa kanya mga salita. So dito, sa ating binasa kanina, mga kapatid, Joshua chapter 1 verse 8, no, sa wikang Tagalog, sabi po dito, aklat na ito ng kautusan ay huwag maiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ang prosperity and success ay hindi lamang tumutukoy sa mga material na bagay, kundi sa espiritual na buhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na tagumpay ay ang pagiging tapat sa Diyos. Okay? Malaki man yan o maliit, dapat lahat tayo ay tapat sa Diyos. Paano tayo pagkakatiwalaan ni Lord ng malaki kung hindi tayo tapat sa maliit? Dapat maging tapat muna tayo sa maliit upang tayo po ay pagkatiwalaan ni Lord sa malaking bagay at tayo ay maging tapat sa ating Panginoon. No, paglakad sa kanyang salita, no, maging tapat din po tayo at pagkaroon ng buhay na kinalulugdan niya. Dapat ang buhay natin kinalulugdan po ng ating Panginoon, no? Sa araw-araw nating buhay, no? Hindi lamang sa loob ng church, maging sa labas, saan man tayo pumaroon, dapat ang buhay po natin ay kinalulugdan, no, ng ating
Panginoon. No, sa ating paglalakbay sa una ito, mga kapatid, tandaan po natin, kailangan po natin na magkaroon ng tinatawag po na liwanag, no, sa ating buhay. Kaya ang sabi po ni Lord, sa pagitan po ni David, Psalms chapter 119 verse 105, sabi po dito, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Malinaw po na kailangan po natin ang liwanag ng ating Panginoon. Yung salita po ng Diyos dapat ang siyang magliliwanag po, no? Sa buhay po natin, saan man tayo pumaroon, saan man tayo dalhin ng ating Panginoon, dapat ang buhay po natin ay lumiliwanag sa atin po mga dinadaanan. That is, number 2, stay in the Word of God. Number 3, live by faith. Utos pa rin po ito, mga kapatid, no? Na dapat po tayo ay mamuhay na may pananampalataya sa ating Panginoon, of course. A successful believer trusts God in every situation, whether in blessings or trials. No? Kaya ho, anuman ang sitwasyon sa buhay po natin, mga kapatid, tayo man po ay pinagpapala ng Diyos, o tayo man po ay may mga pagsubok sa buhay, dapat tuloy po ang ating paglilingkod at dapat ay manampalataya tayo at magtiwala tayo sa ating Diyos na pinaglilingkuran, no? Kasi maraming mga Kristiyano ngayon, pagka pinagpala lang ni Lord, ay magtitiwala sila sa Lord, naglilingkod sa Lord. Pag wala ng pagkapala, pag trials na, wala na. Meron din namang mananampalataya, pag trials, lalapit sa Lord. Pagka wala ng trials, pagka blessing na, ay alis na uli sa Panginoon. Hindi o ganon ang paglilingkod. No? Sabi pa nga po sa ating pinag-aralan, in every situation, yan man po ay pagkapala o pagsubok sa buhay po natin, dapat tuloy-tuloy ang ating paglilingkod, tuloy-tuloy ang ating pananampalataya, no, sa ating Panginoong Diyos. No, mamuhay na may pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako kahit hindi nakikita ang lahat ng bagay. Ang tunay na mananampalataya ay umaasa sa biyaya ng Diyos. Kapangyarihan at patnubay ng Panginoon sa araw-araw na pamumuhay. No? Kailangan natin ang patnubay po ni Lord sa araw-araw po natin buhay. Kaya dapat tayo ay mamuhay na may pananampalataya po sa Lord. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas. No? Tandaan natin sa ating buhay espiritual. Pag-asa sa buhay po natin. At pagtitiis sa gitna ng mga pagsubok. Alam ko po, lahat tayo nakaranas ng pagsubok. Iba't iba ang pagsubok na atin po naranasan. Subalit tandaan po natin, mga kapatid, no, kailangan lang po natin na lumakad na may pananampalataya sa ating Panginoon, katulad po ni Pablo. Tularan po natin si Pablo, mga kapatid. Sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sabi po ni Pablo, for we walk by faith, not by sight. No? Dapat ay lumakad tayo na may pananampalataya sa Panginoon. No? Hindi sa paningin. No? Huwag natin tingnan ang anumang mga bagay sa mundo ito. Dapat tayo lumakad na may pananampalataya po sa ating Panginoon. Dapat lagi natin sabihin, Lord, sa kalooban niyo po magaganap ang mga bagay na ito. Kasi po, pagka isang bagay ay inasyo mo na darating at makamtan mo, pagka hindi darating, sino sisisihin mo? Di ba masasaktan ka? Pero kung ito po ay pinagkakatiwala mo sa Lord, ang kalooban niya masusunod, darating man yan o hindi, mga kapatid, hindi ka masasaktan o hindi ka madidismaya, no, sa iyong buhay o sa iyong pong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya po, dapat tayo ay lumakad, no, sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoon, hindi po sa ating paningin, no, ating nakikita, no.
sa atin pong mga buhay. Ang buhay ng mananampalataya ay nakasalalay sa pananampalataya sa Diyos. Hindi sa nakikita lamang ng mata upang unawa ng tao sa gitna ng mga pagsubok. Tandaan po natin at hindi malinaw na sitwasyon. Ang mananampalataya ay nagtitiwala sa pangako, karunungan at kalooban ng Diyos. Of course, masumpungan natin ang kalooban ng Diyos sa kanya pong mga salita. Kaya po, si Pablo ay namumuhay siya, no? Ang pananampalataya ay namumuhay po siya sa anak ng Diyos, no? Kaya sabi niya dito sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi po ni Paul, I am crucified with Christ, no? Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, take note, I live, sabi ni Paul, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tandaan po natin, ang ating Paiso Kristo na pinaglingkuran po ni Pablo, wala hong pagkakaiba ng Paiso Kristo na ating pinaglingkuran ngayon. Parehas lang po mga kapatid. Kaya tayo dapat mamuhay sa pamamagitan po ng pananampalataya sa anak po ng Diyos, no, sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat siya po ang umibig sa atin. Siya po ang nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Katulad din po naranasan po ni Pablo. Kaya po dapat sundin natin, gayahin natin ito pong buhay ni Pablo, itong ugali ni Pablo. Nang sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Mga kapatid, dapat nakapako na ang buhay natin sa ating Panginoon. Pagkakasi ang isang Kristiyano nakapako na ang kanyang buhay sa ating Panginoon, hindi po niya pinapalagpas ang gawain po ng Diyos. Hindi po siya nagpapaliban sa gawain ng Diyos. Inuuna po niya ang gawain po ng Diyos. Mga kapatid, kaya malinaw po na ang buhay po natin dapat ay mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa atin o ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Romans chapter 1 verse 17. Meron din po sinasabi po dito mga kapatid. Ano sabi po dito? For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Malinaw po, no? Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng susulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. From faith to faith. Ibig sabihin po, yung pananampalataya ng ating Paiso Kristo hanggang sa ating pananampalataya. So, ibig sabihin mga kapatid, walang pagkakaiba yung pananampalataya ng ating Paiso Kristo at ang ating pananampalataya. Basahin po natin, mga kapatid, Romans chapter 3, mga minamahal. Romans chapter 3, verse 22. Sabi po dito, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Faith of Jesus Christ and our faith in Christ, there is no difference. So wala pong pagkakaiba, parehas po. Bakit? Kasi po si Lord ang author ng ating pananampalataya. Kaya dapat po tayong lumakad na may pananampalataya. Dapat po tayong mamuhay ng may pananampalataya po sa ating Panginoon. At ang pananampalataya po ito dapat buong puso. Dapat 100% yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na buhay. That is number 3, mga kapatid. Live by faith. Number 4, pray continually. Ito po ay maraming Kristiyano nang sabi, simple lang naman manalangin, no? Pero tandaan po natin, ang pananalangin po dapat tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy. Pag sinabing tuloy-tuloy, hindi ho forever. Wala hong forever sa mundo, mga kapatid.
Ibig sabihin, lifetime, habang nabubuhay tayo sa mundo, kailangan magpatuloy po tayo sa ating pong panalangin sapagkat napakahalaga po yung ating panalangin po sa Diyos, no? Kung inyo po natandaan kanina, ay atin din napag-aralan kanina ng stay in the Word of God, at ito naman, pray continually. So, merong komunikasyon sa Lord. Pagka ikaw nagbabasa ng salita ng Diyos, si Lord ang nakikiusap po sa atin. Si Lord ang nangungusap sa puso natin. Tama po? Pagka tayo naman nananalangin, tayo po ang nangungusap sa Lord. So, ibig sabihin, merong magandang komunikasyon, no, sa ating Panginoon. Prayer keeps the believer close to God and dependent upon Him. Pray continually. Ibig sabihin po, patuloy na manalangin at laging makipag-ugnayan sa Diyos sa lahat ng panahon. Okay? Ang panalangin ay pagpapakita ng pagtitiwala, pagdidepende, at pakipag-usap sa Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin ay tumatanggap ang mananampalataya ng lakas, kapayapaan, at patnubay ng Diyos. Kaya po, sa pagitan ng ating panalangin mga kapatid, dahil lagi nating pinapanalangin ang ating mga pangailangan, lalo higit sa lahat, ipanalangin natin ang mga gawain po ng ating Panginoon. Ipanalangin natin ang isa't isa na patuloy po na maging matatag, maging masigla sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya sabi po dito sa Philippians, sabi po ni Pablo sa church ng mga taga-Pilipos, sabi ni Pablo, be careful for nothing. Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. So, malinaw po na sa atin pong pananalangin, mga kapatid, ay nandun po yung ating request. No? Pinapakilala natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Bakit tayo nananalangin? Kasi lahat tayo ay may pangailangan. Kailangan po natin ang Diyos sa buhay po natin. Okay? Kung tutusin, si Lord, hindi na nangailangan sa atin. Sapagkat si Lord ay Diyos. Kompleto siya. Lahat po nandyan sa Kanya. Okay? Wala na siyang pangailangan. Tayo po may pangailangan. Kaya dapat tayo ang lumapit sa Diyos. Dapat tayo ang manalangin, lumuhod, at makipag-usap sa ating Panginoon. Napakahalaga po yan, mga kapatid. Okay? Kaya ano pa pong sabi dito ng ating Panginoon? Luke chapter 18 verse 1. Okay? Sabi po dito, and we speak a parable unto them to this end, okay, that men ought always to pray and not to faint. Di ba ba? Dapat ang tao, sinong tao? Mga tao ng Diyos tayo. Mga elect, quickened people of God. Tayo po yan, mga kapatid. Mga tao ng Diyos. Mga anak ng Diyos. Mga mananampalataya ng ating Panginoon. Dahil sabi po dito na dapat sila magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Dapat huwag tayo manglulupaypay, mga kapatid. Dapat lagi tayo manalangin sa ating Panginoon. Kailangan po natin ang ating Diyos, mga kapatid. Higit natin siyang kailangan sa lahat ng mga bagay sa mundo pong ito. Colossians chapter 4 verse 2. Sabi po ni Paul sa mga taga-Colosas, mga mananampalataya sa Colosas, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Manatili kayong palagi sa panalangin. Hindi sinabi ni Pablo, manalangin kayo minsan. Hindi sinabi ni Pablo, manalangin ka ng 2 taon, 3 taon, 5 taon. Kundi ang sabi ni Pablo, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Okay? Malinaw. At na kayo ay mga puyat, mga bantay. Ano kaya ang pinagpupuyatan natin, mga kapatid? Okay? Dapat magpuyat tayo sa panalangin sa Lord. Tandaan po natin kapag kapagod na ang pisikal, pagpuyat ang pisikal, mga kapatid, ano na lang sasabihin ng anak ng Diyos sa kanyang prayer? Amen na lang.
Okay? Kasi puyat eh. Puyat sa cellphone, puyat sa Facebook, puyat sa kung ano-ano ang mga ginagawa. Ang tinutukoy dito ng mga puyat, ang ating panalangin po sa Lord, napakahalaga. Kaya po, tuloy-tuloy ang ating panalangin. Kaya sabi po ni Lord, sa pagitan ni Pablo, sa 2 Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, ano sabi ron? Pray without ceasing. Manalangin na walang patid. Tuloy-tuloy, ibig sabihin, continue in prayer. Sabi po ni Pablo, sapagkat ang prayer napakahalaga. Ang ating panalangin napakahalaga. Okay? That is number 4. Continue in prayer. Number 5, walk worthy of God through the gospel. Walk worthy of God through the gospel. Okay? Lumakad ng karapat-dapat sa Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos sa pagitan ng pagsunod at pamumuhay ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang Ebanghelyo ang nagtuturo sa mananampalataya na mamuhay na may kabanalan, pag-ibig, pagpapakumbaba, at mabuting patutuo sa harapan ng Diyos at ng tao. Kaya dito po makita ho natin mga kapatid, na dapat ang buhay po natin ay tugma doon sa salita ng Diyos. Kung ano dapat ang pamumuhay natin, siya yung sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kung anong sinasabi natin, dapat doon po yan nakabatay sa salita po ng Diyos. Dapat yan ay tugma ang buhay natin, pamumuhay po natin, sa mga salita ng ating Panginoon. Philippians chapter 1 verse 27, sabi po dito, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Dapat to, hindi lihis ang ating pamumuhay sa gospel o sa mga salita ng ating Panginoon. That whether I come and see you, sabi po ni Paul, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit. Tingnan niyo po, take note. Stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So malinaw po mga kapatid, na ang pamumuhay po natin ay dapat nakaangkop, nakabatay sa Ebanghelyo po ng ating Panginoon. Maging walang tagapangaral, hindi natin kaharap si pastor o kaharap man natin, nandun dapat ang ating pamumuhay ayon po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. At ang sabi po dito, mga kapatid ni Pablo, na tayo daw, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaisipan, ng kaluluwa, sinasabi dito. Pero sa English po ay mind. No, one mind, isang kaisipan o isang kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So malinaw po, ang ginagawa po natin, nangagsisikap tayo sa pananampalataya sa Ebanghelyo po ng ating Panginoon. Verse 10, sabi po dito, that ye might walk worthy of the Lord, and to all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid, gusto po ni Lord na tayo lumakad ng nararapat sa Kanya, sa buong ikalulugod niya. No? Sapagkat tayo kapag lumalakad, no, na nararapat sa Panginoon, ay nalulugod po yung ating Diyos. At magsipamunga
sa bawat gawang mabuti. Pag sinabi hong magsipamunga sa bawat gawang mabuti, ay maraming aspeto ng paggawa ng mabuti. Hindi lamang ang isang mabuti na nagbibigay ka ng ulam sa iyong kapitbahay. Isang mabuti po yan, pero hindi lang po yan. Maraming aspeto ng gawang mabuti. Ito pong ginagawa natin sa Lord, isang gawang mabuti po ito sa harapan ng ating Panginoon. At ang sabi po ni Lord, at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na tayo lumago sa Ebanghelyo, sa kaalaman po ng ating Panginoon. Hindi lang tayo, sinasabihan ni Lord, na lumakad na karapat-dapat sa Kanya, kundi dapat din tayo lumakad ng may pagpakumbaba kasama po ang ating Panginoon. Micah chapter 6 verse 8, sabi po dito, Micah chapter 6 verse 8, He hath showed thee, O man, what is good, and what do the Lord require of thee, but to justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Tingnan niyo po, no? Required po tayo sa Lord. No? Required po ni Lord. Ito pong hinihingi ni Lord sa atin. Na anong gagawin natin? Okay? Na tayo po gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. So malinaw po, no? Lumakad din tayo na may pagpakumbaba sa lahat po na aspeto ng buhay po natin, sa pagkatandaan po natin, ang lahat po na yan sa atin ay biyaya po ng ating Diyos. Tayo po ay katiwala lamang, kaya required po ng Panginoon na dapat po nating gawin ang mga bagay na ito, lalo-lalo na po yung tinatawag po na pagpakumbaba na kasama po yung ating Panginoon. That is number 5, mga kapatid. Number 5, walk worthy of God through the gospel. Panghuli po, number 6, trust in God's grace. Magtiwala sa biyaya ng Diyos. Magtiwala sa biyaya ng Diyos at hindi sa sariling kakayahan o gawa. Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay ng kaligtasan, lakas, tulong at pag-asa sa kanyang mga anak. Ang mananampalataya ay dapat umasa sa kabutihan, biyaya at awa ng Panginoon sa araw-araw na buhay. Kaya po, ang buhay po natin, mga kapatid, nabubuhay po tayo dahil po sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya po ng Diyos, tandaan po natin, sabi po ni Pablo, sufficiente po sa buhay po natin. Sabi po ni Lord, sufficiente po sa buhay natin ang biyaya ng Diyos. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sabi po ni Pablo, and said unto me, sino ang He? Si Lord. Nagsabi sa kanya, and He said unto me, my grace, sabi ni Lord, my grace is sufficient for thee. No? Sabi ni Lord, malinaw po mga kapatid, na ang biyaya doon niya ay sapat kay Pablo. Maging po sa atin, sapat po ang biyaya ng Diyos. Hindi yung nagkulang yung ating Panginoon. Tayo lamang po minsan nagkukulang. Pero si Lord, sufficiente po ang biyaya ng Panginoon. For my strength is made perfect in weakness. Sabi po ni Lord, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities. Sabi naman ni Pablo that the power of Christ may rest upon me. Tingnan niyo po, malinaw po yan mga kapatid, na sufficiente po yung biyaya ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang nagpapasakdal, no? Sa ating kahinaan. Alam po natin na tayong lahat ay mahina, kailangan po natin ang kalakasan na galing po sa ating Panginoon. Kaya dapat tayo magtiwala sa biyaya ng Diyos. Ito po'y utos ng Diyos na dapat po tayo magtiwala sa Kanya. Titus chapter 2 verse 11 up to verse 12. Sabi po dito, for the grace of God that bringeth
salvation. The grace of our salvation. Ang nagdala ng biyaya o ang nagdala ng kaligtasan ay ang biyaya ng Diyos. Hath appeared to all men. Tingnan niyo po na nagpapakita, mga minamahal, no? Nagpakita o nagpakita sa lahat ng mga tao. Sinong tao? Yung lahat ng tao ng Panginoon. Mga tao ng Diyos. Mga mananampalataya. Mga tupa ng ating Panginoon. Mga elect quickened ng ating Panginoon. Sapagkat, hindi lamang po siya nagdala ng biyaya ng kaligtasan, kundi isa din po yung author of our eternal salvation. Basahin po natin, Hebrew chapter 5, verse 9, mga kapatid. Okay? Hebrew chapter 5, verse 9. Sabi po dito, mga minamahal, and being made perfect, He became, sinong He? Ating Panginoon, the author of eternal salvation unto all them that obey Him. So, malinaw po, alam po natin na ang tunay na kaligtasan na tinuturo po ng Panginoon na tayo po ay hinirang ng Diyos Ama before the foundation of the world. So marami pong talata sa banal na kasulatan. 1 Peter chapter 1 verse 2. Elect according to the foreknowledge of God the Father. Hinirang tayo ng Ama before the foundation of the world. At ang mga hinirang ay binigyan niya kay Kristo para tubusin. We are redeemed by the blood, by the precious blood of our Lord Jesus Christ. Yun po ang tunay na kaligtasang eternal. Yun pong tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan, na ito po'y ginawa ng Diyos. Kaya nga, si Lord ay nagdala ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya tayo naligtas dahil po sa biyaya ng Diyos. Kaya malinaw po, Titus chapter 2 verse 5. Anong sabi mga kapatid? Okay, sorry po, Ephesians chapter 2 verse 5, mga kapatid, sabi po dito, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. Tingnan niyo po, malinaw po, tayo binuhay, nakasama po ng ating Panginoon Kristo. Sino bumuhay sa atin? Sa kalagayan nating patay, espiritual, ang ating Diyos. Kaya ang sabi po ni Lord, sabihin po ni Pablo, by grace, ye are saved. Hindi lamang po kaligtasan ang dala ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang biyaya, kundi maging ang kanyang mga katuruan. Okay? Dala din po yan ni Lord, kasama po yan. Okay? Kaya ang turo ng Diyos, hindi yan nagbabago mula noon hanggang ngayon. Dala-dala pa rin po yan, mga kapatid. Hindi po pwedeng baguhin ang katuruan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko dito sa verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, kaya ang katuruan po ni Lord, mga kapatid, ay tanggihan ang hindi pagkamakadiyos. At ang mga kalikuan sa mga kahalayan ng sanlibutan. Yun po dapat ang ating tanggihan, iwaksi, talikuran, huwag sundin. Tanggihan natin sa buhay natin. Sapagkat ito po'y utos, tinuturo ng ating Panginoon. Hindi lamang po kaligtasang eternal, kundi kaligtasang temporal sa buhay po natin. Okay? Para po ang buhay natin, hindi magiging isang baliwala sa ating Panginoon. Isang buhay na irresponsable sa Diyos. Kundi tayo tinuturuan ni Lord para tayo maging responsable bilang anak sa harapan ng ating Panginoon. Denying ungodliness and worldly lust. Alam po natin ang mundo ngayon, mga kapatid. Okay? Pagka isang tao na hindi makadiyos, iwasan mo na, mga kapatid. Okay? Tanggihan mo na. Okay? Pagka may taong gustong isama ka sa mga makamundong ginagawa, tanggihan mo na, mga kapatid. Kailangan tayo may paninindigan.
Saan? Sa katuruan ng ating Panginoon. Manindigan tayo sa mga salita ng ating Panginoon na ito dapat ang ating gawin. We should live soberly, righteously, and godly in this present world na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan sa libutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahon kasalukuyan ng sanlibutan ito. Yun po kung bakit merong katuruan ang ating Panginoon. Kaya, ang kaligtasan ito ang kanyang tinuro na siya po ay nagdala ng kaligtasan sa magitan po ng kanyang biyaya at kanya din pong tinuro sa atin mga minamahal yung ating tinatawag po na practical living. Ito po yung temporal or timely salvation sa buhay po natin. Malinaw po yun. Kaya po ang turo ni Lord, 1 John chapter 2 verse 15 up to verse 16, sabi po ni John, love not the world. Malinaw po yun. Love not the world. Paano mo i-consider? Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world. Dito naman sa 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Kapag daw iniibig natin ang salibutan, dito po ang salibutan na tinutukoy, ito po yung mga kahalayan sa mundo. Okay? Ito po yung mga kalikuan ng mundo. Mga taong, mga kalikuan na mga ginagawa ng mga tao sa mundo ito. Tandaan po natin, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Kaya po, mahalaga na magpakalakas tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, thou therefore my son, sabi ni Paul kay Timoteo, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Magpakalakas po tayo mga batid, no? Sa biyaya na kay Kristo Jesus. At alam niyo po ba, lahat po yan ng mga bagay sa mga ito, biyaya po yan ng Diyos. Biyaya po yan ng Diyos mga batid. Okay? God is the God of all grace. Siya po ang lahat na biyaya sa ating buhay. Basahin po natin 1 Peter chapter 5 verse 10. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus. After that, ye have suffered a while. Make you perfect, establish, strengthen, settle you. Malinaw po na at ang Diyos ng buong biyaya sa inyo ay tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo ay makapagbatang sa daling panahon, at siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas. Dito po pumapasok yung 3 S at saka yung 3 M. Ano po yon? Establish, strengthen, and settle you. Ano naman ang M? Magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Di po ba SM ang labas? Kaya malinaw mga kapatid, 3 S, 3 M. So SM, ang buhay ng mananampalataya ay nakasalalay sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng sapat na biyaya upang tayo ay mapasakdal, mapagtibay, at mapalakas. Now, conclusion na po tayo. Ang isang mananampalataya ay nagiging masagana at matagumpay kapag number 1, hinahanap at inuuna muna ang Diyos sa lahat ng bagay. Number 2, namumuhay na ayon sa salita ng Diyos. Number 3, lumalakad sa pananampalataya at hindi sa nakikita. Number 4, patuloy na manalangin at nagtitiwala sa kanyang biyaya. Number 5, nanatiling tapat sa Diyos hanggang sa huli. Number 6, tumitiwala sa biyaya ng kapangyarihan ng Diyos. Sa huli mga kapatid, ang tunay na tagumpay ay ang buhay na nakalulugod sa Diyos at nanatiling matatag sa pananampalataya kay Kristo Jesus. So malinaw po mga minamahal, ang ating pinag-aralan
At maraming salamat. Magandang gabi muli sa inyo lahat. There was